Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mga kababayan, alhamdulillah. Ito naman po muli tayo sa ating vlog na Magbalik Islam vlog channel, na kung saan matatagpuan ang ating channel na Magbalik Islam vlog, na ito ay patungkol sa mga dating hindi Muslim na pumasok sa Islam, at patungkol sa mga malalim na pangunawa at pagpapaliwanag, pagkakaunawa sa Islam ng naayon sa Quran at sa mga hadith at sa Sunnah. So andito tayo ngayon sa isang masjid, inshallah. At unang-una sa lahat, paikutin muna natin ay alhamdulillah, magandang araw. Magandang araw po sa inyo mga kabalik Islam. Mga kabalik Islam, at magandang araw, magandang Jumaa. At Jumaa ngayon, alhamdulillah, Friday, inshallah, alhamdulillah. So meron tayong kakapanayamin at mga konting pag-uusap lang patungkol sa isang kapatid na isa rin siyang dating hindi Muslim at pumasok sa Islam. Anong kanyang nagustuhan, anong nabago sa kanyang buhay, ano yung mga magandang may papayo niya sa mga hindi pa patuloy na pumapasok sa Islam, ngunit may alam na. Kasi alam natin na maraming Pilipino na may alam na sa Islam ngunit ayaw pa nilang pumasok sa Islam. So yun po yung ating inshallah mga konting maikli lang na mahalagang puntos, inshallah. So ang aking intro muna, alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna lahu linahtadiya Allah laula an hadana Allah. So yun po yung aking matagal na pong opening, na kung saan ang aking banner sa YouTube channel ko, kung sinong gabayan ng Allah, sino makaunawa, sino makaintindi ng ating mga paliwanag dito sa pangmasa na ating Tagalog na paliwanag, ay ginabayan siya ng Allah. Kung sinong gabayan ng Allah, walang makakapagligaw. At kung sinong iligaw ng Allah, ay walang maggagabay sa kanya. Wala. Malilituhan siya. Aayawan niya yung mga paliwanag namin, at aayawan niya itong Islam. Aayawan niya dahil yun ang dahilan na hindi siya ginabayan ng Allah. Kung sinong gabayan ng Allah, walang makapagliligaw. Kung sinong iligaw ng Allah, ay walang maggagabay. So, andito tayo sa isang kapatid natin na isa rin siyang Pilipino na alhamdulillah, alhamdulillah, ito siya. So, si kapatid, maikli lang naman nating mensahe at may bibigay natin sa mga subscriber natin at sa mga hindi pa dumadaan sa YouTube channel, inshallah. At si kapatid na ano ba siya, pangalan niya sa dating pangalan, brother? Si Alfred, mashallah, tabarakallah. So, siya ay pumasok sa Islam at napakaganda ng kanyang isa siya sa nagpapaliwanag din sa lugar na ito, na kanya itong mashallah ng kanilang pamilya na itinayo itong masjid, alhamdulillah, dahil sa napakarami ng mga pumapasok sa Islam at mga magagandang mensahe ng kanilang naranasan at mga mensahe pa ng mga nabago sa kanilang buhay, inshallah. So alhamdulillah, brother, ibibigay ko sa iyo yung isang magandang paliwanag. Ay matanong natin, bakit ka pumasok sa Islam, o anong nagustuhan mo para mas madaling magandang salita o maikli sa ating paliwanag na ito. Ano ang anong unang nakaudyat sa iyo sa Islam? Anong mag-intro ka rin at sabihin mo kung ano yung ano ba tawag nito? Ano ang nagustuhan mo sa Islam? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillah. Ang lahat ng kaluwalhatian at pagpupuri ay sa Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang. Sa nagustuhan, bro, marami akong nagustuhan sa Islam, at patuloy na dumadami pa akong nagugustuhan sa Islam. Gaya na rito ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang tunay na magkakapatid ay yung mga mananampalataya. Dito ko nararamdaman, bro, lalo na sa mga balik Islam ko, kahit ikaw hindi man tayo magkalugar, bro. Oo, sobrang pa sa kapatiran. Masyaallah. Punta ka dito sa amin. Oo, masyaallah, tabarakallah. Yun din ang isa kong naramdaman nung ako pumasok sa Islam. Bro, kasi nung masyaallah. Ito kasi, bro, sa Islam kasi, kahit na wala tayo sa bawat isa, naiiwasan natin yung tinatawag na paglilibakan o pagsasabi ng negatibo sa inyo. To make long story short, kung meron man is na ano ba na napipigilan. To make long story short, kakaiba yung lifestyle, kakaiba yung buhay dito sa Islam kaysa sa ibang paniniwala, at isa yun. Maaaring isa lang yun sa mga nagustuhan mo sa Islam. Sa isa yun sa napakarami. Ano yung pinaka mahalaga sa pagkakaiba ng paniniwala, kasi lifestyle talagang malayong malayo at napakaganda ng Islam.
Ang Inshallah. malaking pagkakaiba dito sa reliyong Islam, yung pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Kasi sa atin dito, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, "Qul huwallahu ahad." Sabihin mo, Muhammad, si Allah ay nag-iisa. Pero sa ibang relihiyong kasi bro, maaaring nagtuturo na si Propeta Isa alayhi salam o si Jesus, nagtuturo na siya ng kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngunit parati itong nililiko. Kasi meron akong kabanata sa Bible bro na hindi ko talaga makakalimutan itong kabanata na to sa mga hindi pa Muslim. Sana alam nyo rin itong verse na to sa Bible. Ayan mashallah. Magbibigay Sana tayo alam ng verse nyo. sa Bible kasi Inshallah. bilang isang Kristyanismo, dapat may alam kayo sa Bible. Bible. Dapat Kasi may alam kayo sa Bible. hindi yung sunod-sunod lang tayo. Yan ang kinakailangan sa isang mananampalataya. Ngayon, nung nalaman ko tong verse sa Bible na to bro, mas lalo kong inaral ngayon bro ang Islam. Kasi sa Mateo chapter 26, 36 hanggang 39, Challenging ba? sinabi doon ni Jesus, si Jesus nagsabi doon. Si Jesus mashallah. Sabi niya doon, siya ay umakyat sa bundok ng Getsemani. At siya ay lumayo ng bahagya sa kanyang mga kasamahan, at siya ay nagpatira pa at nanalangin. Nanalangin siya. Anong pinanalangin niya doon? Diyos ko, kung maaari lang ilayo mo ang sa yung pagturusan na yun. Kasi diba, na siya doon papako na siya, diba? Hulihin yata siya hinahanap siya, hulihin. Yun na yun. Yung mga plano na ipapako siya sa Garden of Gethsemane. Papatayin ka kasi malinaw. siya doon. Biruin mo si Jesus papatayin ng mga tao. Paano yung Anong sabi ni Jesus bro? Paano yung sinabi, singit mo na ako bro, paano yung sinabi ni Duterte? Malinaw na nag-viral yun sa YouTube. Na sabi niya, kung ako yung Diyos ko, ipapako niyo ako, magsuntukan muna tayo kasi Diyos ako Bakit hindi ko imamagikin yung Kung Diyos ako, kaya ko lahat. Sabi ni Duterte, kaya nga itong presidente natin na mayroong siyang sa Islam na Muslim ang kanyang kalakaran, talaga naman sumusunod siya sa mga paniniwala sa Kristyanismo ng Biblia. So, ituloy natin, talagang viral yun Talaga kung ikaw yung Diyos, may kapangyarihan ka sa lahat. Hindi yung ikaw yung tao. Hindi po pwede maging tao yung pabras. Kasi ang isa yan sa katangian ng Panginoon yung pagiging bukod tangi at pinakamalakas sa lahat. Alhamdulillah. Bakit pa siya mag-aangad na paparusahan pa siya ng mga nilikha niya? So, yun lang kasi napakabilis itong format natin inshallah para maganda sa pakikinig natin. So, yun yung una natin tanong, ano yung nagustuhan mo sa Islam? Alhamdulillah mga kabalik Islam. At pareho para kami, tauhid. Yun din ang una kong nagustuhan, ang pagkakaiba ng lahat ng paniniwala at ng mga kasi ang tauhid ang gabay Ang tauhid ang pagkakaiba ng lahat ng paniniwala. Tauhid din ang kaligtasan. Ang tauhid yung pagsamba sa kaisahan ng Allah, yung tinatawag na pagbawal ng kabilang buhay at pagtanggap sa paraiso at pagpapunta niya sa impyerno. So yung tanong natin ulit ng pangalawa na lang na ayun natanong pala natin anong nagustuhan mo sa Islam, ano yung pagkakaiba sa Islam, yung pangatlo yung anong masasabi mo sa mga hindi pa Muslim, pero yung pangalawa ay anong pagkakaiba? Kasi anong nagustuhan mo sa Islam na na natin, natakil. So yun ang pinakapareho tayo, halos tayo. Kaya yun din man talaga lahat ng kaligtasan Man yushrik billah, faqad harramallahu alayhi jannah. Pag ikaw ay sumamba sa ibang Diyos at pag ikaw ay tumawag ng ibang Diyos, ipagbabawal sa iyo ang paraiso. Faqad dalalan ba'id. At marami pang verse dun sa Quran na napakalinaw na mga translation niya ng malapit sa panakakahulugan na ililigaw ka, ipagbabawal sa iyo ang paraiso at maliligaw ka sa mundo kapag ikaw ay sumamba sa ibang Diyos maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ano naman yung mga pagkakaiba brother ng sa Islam nung pinakamahalaga lang nating mensahe sa napakalait nating oras ng vlog na ito inshallah. Hindi ko pa rin nilalayo bro sa sa tauhid. Kasi yan ang pinakamalaking pagkakaiba natin sa kanila. Mashallah. Ibig sabihin tayo bro, may tauhid tayo. Meron tayong pagsamba sa nag-iisa lamang ng tagapaglikha, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan ang pagkakaiba natin sa mga hindi mananampalataya. Hindi na natin ni-name drop yung niya, kung anong religion pa man yan. Pero hindi mananampalataya para sa amin,
It means hindi sila sumasamba sa nag-iisang tagapaglikha. Yun ang ibig sabihin para sa amin ng hindi mananampalataya. Yun So, ang pinakamalaking Mashallah. dahilan. Hindi, yun din ang Pagkakaiba. pagkakaiba. Oh. Sorry, ang pagkakaiba talaga ng napakalaki kasi ito rin yung lifestyle eh. Oo. Ito rin yung nakikita kong ito rin yung nakikita kong bunga o resulta o yung ugat na kapag ikaw ay naniniwala sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito yung magiging daan mo eh. Kasi sabi nga doon, kung ako sa pag-aaral ko muna noon, ang pagkaalam ko, bago naging obligado yung 5 times prayer sa Islam, sa mga Muslim na 5 beses na pagdarasal, ay inobligang matuto ang lahat ng tagasunod ng propeta at mga propeta ang iniutos ng mga propeta na sumamba, bumalik tayo sa kaisahan ng Allah, sumamba lamang sa nag-iisang Allah. So yun ang pinaka-importante sa lahat bago yung 5 beses na pagdarasal. Kaya nga marami nagmumuslim, sabi niya, pumasok na ako sa Islam pero hindi niya alam lubos yung paano yung mga patakaran ng pagsamba sa Allah. Kasi yun ang way, ito yung ugat para mabago yung buhay mo. Ito yung pagkakaiba ng buhay ng hindi pa Muslim at ng paniniwala sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ng tawhid. Kaya nga yun yung ugat eh. So yung pa rin pumapasok sa lahat ng mga na-interview natin na nagustuhan talaga yung kaisahan sa pagsamba na tinuro sa Biblia. Dapat magbasa tayo ng Biblia. So inshallah yan ang mga iyaano mo mamaya, brother. So yun sa tingin ko, yun yung pinaka-the best at pinaka-buod ng pagkakaiba ng buhay ng hindi Muslim at ng mga Muslim, yung paniniwala sa tauhid na naging bunga o naging resulta ng pagiging pagtanggal ng pride, pagtanggal ng yabang, pagtanggal ng, kasi may tauhid ka na eh, naniwala ka na sa Allah eh. So kung ikaw ay naniniwala sa Allah, sa Kanya mo ibigay ang lahat ng buong buhay mo. Kasi sabi doon, pag ikaw ay naniniwala sa Allah, sumuko ka. Ang pagdarasal ay hindi lang sinasabi na paghingi ng kamay, kundi pagtaas ng kamay na parang hinuli ka, na parang ibig sabihin nito ay pagsuko. Ibig sabihin, pag ikaw yung, di ba brother, pag tinutukan ka sa likod ng uldapper, tataas mo yung kamay mo, susuko, ibig sabihin, ganun, ibig sabihin, pag pumasok ka sa Islam, isuko mo ang buong buhay mo at buong sarili mo sa Allah. Kaya nga pag magdasal ka ay nag-uumpisa sa takbir, yung pagtaas ng kamay mo nang malapit sa balikat at tenga ng sinasabing Allahu Akbar, na means pagsuko, pagtalima, pagsunod sa kausahan ng Allah at pagsuko sa buong buhay mo binigay mo sa Allah. So kung binigay mo, sundin mo yung aral at sundin mo yung ipinag-utos ng Allah sa kanyang propeta Muhammad. Ano yung pinag-utos? Yung makisama ka sa mga tao, ibigay mo yung kabaitan, pinaka-the best na ugali, pinaka-the best na pakikisama, pinaka-the best na pamumuhay na wala kang stress, hindi ka nang lalamang. Hindi ka nanlalamang sa kapwa, hindi ka masamang tao, napakabait mo, kaya mababago talaga ang lifestyle ng isang Muslim. So, sige pa bro, baka may maganda kang may dadagdag patungkol sa lifestyle ng mga pagkakaiba ng buhay ng Muslim at ng mga hindi Muslim, inshallah. Anong may dagdag mo lang? Siguro yun ang pinakamalaki kasi. Una kasi dapat na tanggapin ng isang hindi pa mananampalataya yung pagtanggap o pagkilala sa nag-iisang tagapaglikha. Una kasi yan sa lahat eh. Gaya na sinabi mo kaganina, ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagturo siya o nag-utos siya ng pagtuturo sa mga sahaba. Ng unang pagtuturo ng mga sahaba ay ang pagtanggap sa tauhid, kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya yun ang una kong hinihimok sa kanila, sa mga hindi pa mananampalataya, na pag-aralan ang Islam at pagtanggap sa nag-iisang tagapaglikha. So mashallah, tabarakallah, si brother, si kapatid ay hindi na natin siguro kailangan malaman kung basta Pilipino nagsasalita, ibig sabihin Pilipino at nasa Pilipinas kami. So isa siyang dating Katoliko, mashallah brother, at may katungkulan pa ito siguro sa kanilang organisasyon. So dapat talaga pag-aralan natin itong re-Islam at pag-aralan din natin ang ating reliyon. Kung tayo ay pinanganak na hindi Muslim, kung Christian ka, pag-aralan mo. Sige bro. Meron akong sa mga yun na siguro, yun na yung huli. Yung huli na siguro, anong masasabi mo o may papayo mo sa mga hindi pa Muslim na para makita nila yung Islam? Sige. Inshallah. Yun, sige bro. Siguro ang may papayo ko lang sa mga hindi pa mananampalataya dyan at aaralin ng Islam
pag-aralan natin ng Islam ay base sa aral ng Islam, hindi sa mga tao. Kasi kung sa tao tayo magbabase ng kaalaman ng Islam, kahit na mismo ako hindi ko magugustuhan ng Islam. Kahit na mismo ako bro, hindi ko magugustuhan. Totoo yan, maestri ako. Kung ang Kahit pag-aaral ng Islam, aaralin natin ng Islam base sa mga tao. Diba? Kasi kung sa tao lang tayo magbabase ng kaalaman ng Islam, bawa sa tao, sa mga nakakatanda na Muslim, maliligaw po kayo. Maliligaw talaga. Hindi nyo masusumpungan ang tunay na aral ng Islam. Kaya yan ang isang payo natin. Kung tayo ay mag-aaral sa Islam, alamin natin ang Islam, doon tayo sa tunay na may kaalaman sa Islam, na marami na may mga kaalaman sa Islam bro. Bawa sa Facebook, sa mga lecture. sa mga lecture. Sa mga lecture ng mga sheikh. Oo, yung mga may kaalaman talaga. Diyan nag- natin alamin kung ano bang Islam, paano ba mag-Islam, ano ba mga obligasyon ng Islam, ganyan. Yun lang, napakasimple lang mga kapatid. At unti-unti naman yan ibibigay sa atin ng Allah. Masya Allah. I-guide naman tayo kasi pagkamahal daw ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga nilikha, sinabi ng propeta, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Masya Allah. Sino man ang minahal ng Allah ay ipapaalam sa kanya ang kanyang din, ang kanyang relihiyon. Kaya yun mga kababayan, hinihimo ko kayo na pag-aralan natin ng Islam, isama natin ang Islam sa mga opsyon na pag-aaral sa relihiyon. Kasi ako tulad ko, isang dating Kristiyano, nasumpungan ko ang Islam. Ang Islam ang tunay na gabay at tanging tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Ano nga ang aya yun, brother? May aya yun eh. Wa may yabtagi gayral Islam fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. So mga kabalik Islam at mga dumadaan sa YouTube channel at mga baguhan, inshallah, yun yung sinabi niya na karugtong doon sa topic na nabanggit niya. Pag hindi mo na gusto, pag humanap ka ng ibang reliyon na maliban pa sa agama, maliban sa reliyong Islam, sabi niya doon, sabi ng Allah, wa may yabtagi gayral Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Sino ang maghanap ng ibang paniniwala ng maliban sa paniniwala sa Allah o maliban sa Islam, yun ay hindi tatanggapin ng Allah sa kabilang buhay. At wa may yuridullahu fi siya ay isa sa mga talunan. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sa kabilang buhay, siya yung mga nasa kaparusahan. Totoo yun. Hindi gawa ko, hindi gawa niya, hindi gawa ng kundi ang Allah. Nandun sa pinakamalapit na kahulugan niyang binanggit dun sa Suratul Imran ng Quran. Nandyan siya sa Quran na kung sino maghanap ng ibang reliyon ay tatanggapin sa kabilang buhay, isa siya sa mga nalugi at mga talunan. So kapatid, ano yung masasabi mo sa panghuli natin na, ayun na ba? Yung masasabi mo sa mga hindi pa Muslim. So idagdag ko rin doon, inshallah na tignan nyo yung Islam doon sa mga, kasi ako bilang mga kabalik Islam, naghanap kami sa panahon ko booklover eh. Kaya hindi na booklover ngayon. So ito tayo ngayon kasi Information Superhighway ng YouTube. Kaya mag-subscribe na kayo at magbigay kayo ng comment diyan sa ating description box at magbigay din kayo. Meron akong telephone number diyan. Kung ano man yung gusto niyo pamphlet, bilang ako ay booklover, meron akong pamphlet binibigay at dito rin sa isang center namin dito sa Daya. At i-comment nyo lang kung anong pamphlet gusto nyo basahin kasi sa panahon namin na ako ay booklover pa, nakita ko ang Islam sa libro. So, ang libro minsan talaga yung totoo. Ang tao, hindi mo makikita yung Islam sa tao. At hindi mo rin makikita ang tunay na katuruan ng Islam sa mga tribu-tribu, yung sa mga nasyonalidad, yung mga Arabo. Hindi porke Arabo yun, Islam na sila. Maraming mga Arabo na Christian. At sa mga Indiano, sa mga anong lahi. Wala sa tao, makikita mo yung pinapamuhay ang Islam. Kundi doon sa libro na ipinagutos at isinabuhay ng mga propeta magmula kay Abraham, Moses, Noah, Sulaiman, Ibrahim, Yahya, John the Baptist, Noah, hanggang kay Jesus. So si Jesus, ibabalik na naman natin kay Jesus. Yun yung sinasabi ko na nag-viral eh. Sinabi nila doon na sino ba nauna? O sige, kung si Jesus ang lumikha ng dagat, bundok, lahat-lahat, bakit, dinilikha ni Jesus si Maria? Kung si Jesus ang lumikha kay Maria, hindi siya Diyos. Sino ba nauna? Si Maria, si Jesus. Si Maria, di ba? Nanay ni Jesus, si Maria. So malinaw na malinaw. Logic lang. Kung gagamitin lang natin yung utak natin, hindi siya Diyos.
Siya ay propeta na ipinadala sa Palestino, sa bansang Israel dahil napakatigas na mga ulo ng mga Israelite. So yun po mga kapatid, tingnan niyo po ang Islam sa tunay na katuruan sa libro, sa mga lecture, lalo nga sa mga lecture ngayon, napakarami na po mga nagmumuslim. So ano yung mga huling babanggit mo? So i-close na natin inshallah. Siguro yun lang inshallah brother. Mga dumadaan dyan sa YouTube channel, sana inshallah mag-comments kayo, mag-subscribe at inshallah i-share nyo rin sa mga kaibigan nyo ang YouTube na ito dahil ito ay talagang pangmasa. Hindi natin kailangan ng malalim pang paliwanag kundi ito yung eksperyensyado. Ito yung pangmasa na pang hustong gulang na kaisipan na mga nahihiligan sa cellphone, hindi na kasi book lover, cellphone lover na mga kabataan ngayon at mga nakikinig sila ngayon, karamitan, lalo sa panahon ngayon, mas pininiwalaan nila yung cellphone kaysa mag-report sa pulis eh. Tulad yung mga viral na mga nangunguha ng munod sa puting ban na yan. So, dapat report muna sa pulis, hindi sa ano. So, yun po, nagkamali na tayo. Huwag po natin gamitin ang ating buwa. Huwag po tayo magpagamit sa cellphone. Gamitin po natin bilang tao tayo, gamitin natin ang cellphone para tumaas at makita natin ang landas ng buhay ng Islam. Gamitin natin ang cellphone sa kaligtasan sa kabilang buhay at paniniwala sa Islam. Pagsunod sa Islam, paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yun lang po hanggang sa muli. At maraming salamat po ang pambansa at pinakamagandang pagbati sa buong mundo, sa sangkatauhan. Ang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan po mapasa atin, mapasa inyong lahat. At sana po mabuksan ang puso natin. Tanggapin po natin ang kaligtasan ng Islam. Pumasok tayo at maniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi